Dito naman tayo sa talungan ng dash 4. Hindi ko lang kung kanino to. Pang 1, 2, 3. Yan. Kita nyo, no? Gaganda ng talong nila. So, tawag dito. Ito yung example ng intercropping. Sabi dito, growing of 2 or 3 crop species in mixed cultures on the same land by putting the crops in alternative strips of rows. Actually, kung paganyan ang tingin natin, yan yung rows. Pero actually, dapat itong yung peanut na to, peanut pala to klasan, no? So, ayun yung nasa yung fruit. So, yun. Kita nyo ba? Ayun yung bunga nung peanut. At yung si talong, ayun yung bunga ng talong niya. Napaka-lonely niya doon. So, dapat yung ano pa lang naman to, parang trial pa lang naman to. Dito yung peanut ano. Kaya lang kasi nangyari dito, class, yung gumawa sila ng farrow dito, tapos ito yung ridge dito, taninim sa ridge yung talong. Hindi na tayo masyadong magpapaliwanag tungkol doon, pero iyan na lang natin. Ito intercropping. So ito yung mas mataas yung talong, mas mababa yung peanut. Pero may mga iba pang mga dahilan bukod sa ma-maximize yung space, kasi siyempre nakita natin dapat nga sana pala ito ay mas maluwang pa yung planting distance para mas malaki pa yung space nung peanut dyan, ano. Pero sabi ko nga, nasa tinry lang nitong ganitong sistema, no. Pero actually meron lang kasing nagsuggest sa akin tungkol dito, kaya tinest lang natin dito. Ngayon, so ito yung intercropping. So nitrogen fixing itong peanut. So later on, maaaring mag-iwan din siya dyan ng mga nutrients dito sa lupa. At tumulong din para dito sa talong. Pero syempre, kahit na ito ay nitrogen fixing tong halaman o leguminous tong halaman na ito, kundi naman, pero actually ngayon basa, pero kung di naman lagi madidiligan at hindi pa rin patatabaan, magiging maliit pa rin yung talong natin, ano. Kaya yun yung intercropping. Ngayon, dito sa example sa inyo, corn plus mung bean. At tandaan nyo pala, no, plus sign, kasi plus, ayan, ina-add natin tong peanut dito sa talong, o itong talong dito sa peanut. Pero actually, ang talagang additional lang dito ay itong peanut, dahil itong talong mas magtatagal ito dito sa field compared dito sa peanut. Kumbaga mina-maximize lang natin space. Yung isang objective din natin ng intercropping. Tandaan nyo, ano, plus sign. Ngayon, pwede raw siyang tinawag na spatial or temporal. Pag spatial, ito yung spatial meaning space, merong mas matangkad, merong mas maliit. Pag temporal naman, actually ito pwede rin natin masabing temporal to, kasi mas unang magmamature itong si peanut compared dito sa pangalan nito sa talong. So yan ang intercropping. Pero kung pupunta, nakapagod na, ano. Kung pupunta tayo dun sa sa may kakao dun mamaya, makikita nyo pa dun kung ano yung tinatawag din natin na tawag dyan, intercropping para dun sa kakao mamaya, no. Ngayon, balikan pala natin dun sa crop rotation. Sa crop rotation naman, para makita natin na yun ay crop rotation, designate naman yung nilalagyan naman ng dash, meaning para maipakita na rotation yon. Dito, pag corn plus mung bean, ibig sabihin intercropping. Kapag sinabing rice dash watermelon, ibig sabihin crop rotation yon, ano, class. Andyan yan din sa lecture nyo, pakibasa na lang. Okay, ano naman itong palang relay cropping?
So dito na ako, hindi na ako alis, nakakapagod maglakad eh. Sabi dito, planting of a new crop on a field where there is still a standing crop. Dito ko na ipapakita yung video Kung kayo ay ito, wala akong may pakita dito na example ng relay cropping. Pero ang isang example niyan, kung kayo ay nagtatanim ng sibuyas, meron kasing ibang mga farmers, pag tatanim sila ng sibuyas, pag malapit na anin yung sibuyas, meron na sila naka-ready na tanim na kalabasa. Yung kalabasa nila nakatanim sa seedling tray. Then when yung sibuyas ay mga 1 week na ha-harvestin, itatanim nila yung kalabasa, o kahit mga 2 weeks pag ha-harvestin na yung tawag dito, yung sibuyas, then saka andun na, malaki na yung kalabasa. Yun yung relay cropping. So para ma-maximize naman yung time, hindi lang yung time, yung space din, pero syempre yung time din para mas ma-maximize So yun ang relay cropping. Pag relay cropping naman, ang notation naman dinidenote naman yun ng slash between crops. Halimbawa, sibuyas or onion slash kalabasa or squash, yun ang relay cropping. So pupunta tayo ngayon dito, bibilisan natin maglakad. Ang temperature ngayon